Kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Ang video ho na ito ay para po sa mga kaibigan natin dyan na nagsisimula pa lamang sa kanilang business ng Piso Wi-Fi at nang sa ganun ay meron po tayong ideya kung paano po mag-troubleshoot ng atin pong mga Piso Wi-Fi. Napakahalaga ho mga kaibigan, kung kayo po ay merong Piso Wi-Fi mga kaibigan, kung nagbi-business ko kayo, dapat alam po ninyo kung paano po ang basic troubleshooting ng ating Piso Wi-Fi. Alam niyo ba kung bakit mahalaga na alam natin yon? Panoorin po ninyo ang video na ito. Maibigan, ito po ang atin pong Piso Wi-Fi na kung saan ay ito troubleshoot ho natin. So dalawa po ang dinala ho sa atin dito maibigan ng atin pong customer na kung saan ay nakikita nyo naman po ay para pa pong sinaunang Piso Wi-Fi. Matindi po maibigan kasi nabalutan na ho ng alikabok. Unang-una bubuksan natin, baka may ahas na sa loob. Check natin kung merong kulang. So, yun yung unang ginagawa ko mga kaibigan. Sine-check ko po muna yung mga wirings kung may naputol ba. Tapos, yan yung pinakauna na, at ito yung pinakauna natin na tatrabahuin ngayon. So, tatanggalin ko po muna yung mga nakaharang kasi hindi natin makuha yung cable. Medyo nahirapan kasi tayo dyan na kukunin yung UTP cable niya sa loob kaya tinanggal natin yung mga power supply. Ayan, na-check natin na wala po siyang USB to LAN, na yung reklamo ng ating customer ay hindi po siya ay disconnecting lamang po mga kaibigan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat talaga na meron po tayong ideya. Basic po mga kaibigan na magto-troubleshoot ho tayo ng ating po mga Piso Wi-Fi. Dapat may ideya ho tayo kung alin doon yung mga piyesa na hindi po gumagana. Ayan, kinuha ko yung USB to LAN kasi nga wala naman palang USB LAN na nakalagay. Ito yung ginagawa ko mga kaibigan kapag nagto-troubleshoot din ako. Ay tinetest ko muna. Pagkatapos kong ma-check na okay naman yung mga wirings, walang naputol, at kompleto na din yung mga parts ng Piso Wi-Fi. So next kong gagawin yan is itetest ko siya kung wala nga ba talagang lalabas na internet. Kasi yun yung complaint ng ating customer na wala pong internet na lumalabas sa kanyang Piso Wi-Fi. So ito pong Piso Wi-Fi maibigan na atin pong tinotroubleshoot ngayon ay hindi po ito sa atin ha. Ito po ay galing sa ibang builder. Pero syempre, nag-a-accumulate pa din tayo kapag meron pong mga customer na gusto pong magpatulong sa kanilang mga Piso Wi-Fi kung saan ay wala pa kang idea kung ano yung nasira sa loob ng kanilang Piso Wi-Fi. So maya-maya, makikita natin kung ano lang yung problema ng kanyang Piso Wi-Fi, bakit kaya hindi gumagana or bakit kaya disconnecting lamang yung kanyang Piso Wi-Fi. Okay, so yung blinking niya sa board, indicator po yun na okay pa yung board natin. So wait lang natin yan na mag-steady, tapos may ka-counting blinking dun sa green light niya mga kaibigan. Ayan, nakita nyo naman na nagbi-blink siya ng kaunti. At importante din na yung USB LAN ho natin is nagbi-blink din po yan. Okay, so hindi po siya steady. Kung steady man yung atin pong UTP cable or blinking ng ating board at saka USB LAN, ibig sabihin may problema sa ating Piso Wi-Fi. Tingin ko lang mga bigan, parang wala ng problema kasi okay naman yung kanyang mga lights indicator na kung saan ay unang-una dun ko tinitingnan kung may problema ang isang Piso Wi-Fi. Pero may pagkakataon na okay yung mga lights indicator pero hindi pa rin lumalabas yung portal or internet. Kaya itetest lamang natin para makapag-conclude ho tayo kung ano ba talaga yung dahilan or problema ng Piso Wi-Fi na ito kung may problema nga. So ngayon maibigan, itetest natin siya. Hanapin natin yung pangalan ng Piso Wi-Fi na ito at ko-connect ko tayo. Try natin kung ko-connect ba tayo sa Piso Wi-Fi na ito. Ayan, nag-pop up siya. Ibig sabihin, okay pa yung Piso Wi-Fi na ito. Ayan. So, alam nyo naman kung ano ang software na ito. Okay, so hulugan natin ngayon maibigan. Itetest natin kung meron bang internet na lalabas sa Piso Wi-Fi na ito. Kasi yun yung reklamo ng ating customer. Kaya always check mga kaibigan before ho ninyo bitawan yung customer ho ninyo. Dapat or naka-video ho kayo para meron po kayong ebidensya na kulang yung parts ng kanyang Piso Wi-Fi. Ayan, nahulugan ho natin. So, click lamang ho natin yung connect to internet.
At itry natin kung meron siyang internet na lalabas sa meron tayong internet na makukuha. Okay, test lang natin sa YouTube mga kaibigan kung meron bang internet. Ayan mga kaibigan, nakita nyo naman, meron po siyang internet. Yan lang matagal lumabas yung mahina kasi yung internet ho natin ngayon. So yun lang yung problema kaibigan, walang USB to LAN, kaya nga disconnecting lamang yung kanyang piso wifi. Hindi po siya makapag-connect. Siyempre, kulang po ng isang part yung kanyang or parts ng kanyang piso wifi. Yun yung sinasabi ko, kapag hindi ho natin alam na yun lang pala yung problema, siyempre, magbabayad tayo ng makakagastos ho tayo. Ibig sabihin, sa Bisaya pa na bang makabayad dako ang atong magasto. Pero kung alam natin kung ano yung problema ng ating piso wifi, ayun, hindi na po tayo makakapag-aksaya pa ng pera ho natin. Kasi napakasimple lang naman ng sira mga kaibigan. Di ba, yung USB to LAN lang pala, wala palang USB to LAN, kaya disconnecting po yung kanyang piso wifi. Pag pupunta ho tayo sa mga shop ng mga builder ng piso wifi, syempre kahit ako, talagang hihingi po ako ng service fee. 'Di ba? Yung ngayon is pinakababang singilan is 550 o malaki na 'yan, 'di ba? So simple lang naman pala yung problema. Pero dapat bayaran din natin kasi yun Kasi nagbibigay tayo ng oras po diyan. Nagbibigay ho tayo ng time sa customer ho natin. Syempre babayaran po 'yun. Kahit po ay simple lamang po yung sira, syempre babayad po siya ng yung hinihingi ho natin na bayad na service fee natin. Dapat bayaran din po natin mga kaibigan. Hindi lang po yan ang kanilang mga trabaho as a builder. Marami pa po yung trabaho. Pero yun nga, bayaran natin yung kanilang time. Yun namang iba, meron pong tatawad. Okay lang yun. Depende po yan sa atin. Tip lamang natin, kapag tayo po ay nagpapa-troubleshoot, huwag po tayong magmataas mga kaibigan. Magpakumbabaho tayo sa atin pong builder. Kaibiganin ho natin sila. Tapos yun na, tatawad ho tayo kung ilan yung gusto natin na sisingilin sa atin para naman ay mapagbigyan din po tayo. Maibigan, ito troubleshoot ko sana yung pangalawa, pero wag na lang mga kaibigan kasi nga i-direct ko na lang po sa nasabihin ho sa inyo na yung sira po ng piso wifi na ito ay ganun pa din mga kaibigan, ay wala naman pong sira. Actually, yun pong ginawa lang ho natin dyan sa pangalawang vendo ay yung cable lamang mga kaibigan ay lumuwag. So yun yung sinasabi ko na dapat talaga may idea ho talaga tayo. Pag tayo po ay mga piso wifi owner o nagbi-business ng piso wifi, dapat alam natin yung basic troubleshooting ng ating mga piso wifi. Nang sa ganun mga ibigan ay makaless ho tayo sa atin pong mga expenses sa atin pong mga piso wifi. Pero kung alanganin ho tayo mga ibigan na mag-troubleshoot ng ating piso wifi, ay syempre recommended ko pa din na ihatid po ninyo sa inyo pong mga or dun po sa mga shop na meron pong mga nagbi-build or nagtutroubleshoot ng mga piso wifi, yung mga expert po talaga. Baka kasi pag tinesting ho natin or baka po ay nagtry ho tayo, mas lalong masisira yung ating piso wifi. Sayang din naman po mga kaibigan. Pero kung sa tingin natin ay kaya natin, so gawin natin mga kaibigan. Pero kung hindi ho natin kaya, ay wag na po ninyong subukan. Yan yun lang po sa mga builder or sa mga nagtutroubleshoot ng piso wifi. Nang sa ganun ay makatulong din po tayo sa kanila. Yung 550 na singilan mga kaibigan, kakaunti lang po yan sa mga na-income ho natin sa ating pong piso wifi. Wag po tayong maging kuripot po sa ating pong business na ganito mga kaibigan kasi alam po natin na sureball ho yung ating pong income na nakukuha po sa ating pong mga piso wifi. So yun lamang po yung aking mga tip, yun lamang po ang aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito mga kaibigan. Kung kaya po ay hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, nag-like ng ating videos, nag-share ng ating mga videos, at nag-hit ng ating notification bell ay pagawa naman po mga kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.